Ganda po ng kanta, no? Sa pagkanta pa lang, blessed na po lahat. Sino pinagpala ng Panginoon? Amen! Dapat buhay na buhay. Tayo pinagpala. So, bago ang lahat po. Tunghayan po natin ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15 po. Matthew 6, 14 to 15. Amen po ba? So ayun po, sabi ng Panginoon, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat, kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama. Ng inyong Ama, ng inyong mga kasalanan. Tayo po'y sumandaling tumayo po at panalangin. Higit po natin ang ating mga mata, iyuko ang ating ulo at damhin ang presensya ng ating Panginoon sumasama sa ating ngayong gabi. Lord Jesus, narito na naman po kami, O God. Nagkatipon-tipon, O God, lumalapit sa iyong paanan, O God. Nagpapalinis, O Lord, sa lahat ng aming kalabisan, kakulangan, O God. Sa lahat ng mga kasalanan, O God, na aming naisip, naisagawa, at napagsabi, O God, sa aming kapwa, O God, na labag sa iyong kalooban, O Lord. Lord, kami po ay humihingi ng tawad, O Lord. Humihingi, O God, ng iyong kalinisan, O God. Linisin mo kami, O God. Upang nang sa ganun, O Lord, ay kami karapat-dapat, O God, na humarap, O God, sa iyo, O Lord. Lord, forgive us, O God, sa lahat, O Lord, ng aming mga kasalanan, O God. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, if we confess our sin, O God, you are faithful and just to forgive us in our righteousness, O God. Lord, kami po, O God, ay karapat-dapat na, O God, na humarap sa iyo, O God, sapagkat kami nilinis mo na, O Lord. Lord, maraming salamat, O God, sa salitang ihinain mo ngayong gabi, O Lord. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, O God. Amin pong iniimbitahan, O God, inigising, O God, ang banal, ang Espiritu, O Lord, upang sumama, O Lord, sa bawat isa sa amin, O Lord, upang nang sa ganun, sa pakikinig, O God, ng iyong mga salita, O God, ay tumimo sa aming mga puso, O God. Mailapat, O God, at manahan, O God, sa aming buhay, O God, ang iyong mga salita, O God. At paglabas namin, ay daladala namin, O God, ang pagpapala, O God, ang apoy, O God, pagpapala ay maibabahagi din namin sa bawat makakasalamuhan namin, O Lord, lalong-lalo na sa aming pamilya, O Lord. Lord, pagpalain mo ang bawat isa na nagtagumpay, O God, na nakadalo ng iyong gawain, O Lord. Lord, maraming salamat sa kanilang buhay, O God, sa buhay ng bawat isa, O God, na patuloy nagpapagal, nagsasaliksik ng iyong mga gawain, O God. Maraming salamat, O Lord. Lord, nalahin ko po, O God. Guide me, O Lord. Naway ikaw lang, O Lord, ang siya makita, O God, sa aking harapan, O God. Itago mo po ako sa iyong likuran, O Lord, na ikaw lang, O God, ang siya mamutawi, O God, sa bawat salitang aking bigkasin, O Lord. Wala po akong alam sa iyong mga salita, O God. Ngunit ang banal ng Espiritu, O Lord, ay hindi magkukulang upang ako turuan, O Lord. At ang bawat salita, O God, na lalabas sa aking bibig ay manggagaling sa iyo lamang, O Lord. At mararanasan ang iyong presensya, O God, ng bawat isa, O Lord. Lord, maraming salamat, O Lord. Patuloy kami humihingi, O God, ng paggabay, O God. Samahan mo kami, O God, sa gabing ito, O Lord. Ipuin mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga puso, O Lord, upang nang sa ganun sa bawat salitang aming marinig, O God, ay mananahan at uusbong at mamumunga, O Lord, sa aming buhay, O Lord. Lord, kayo na pong siyang bahala, O Lord. We declare the victory, O God, ng iyong gawain. Maraming salamat, O Lord. Tanggapin mo po, O Lord, ang pinakamataas ng papuri, pasalamat, pagsambat, pagluwalhati sa pangalan mo lamang. Panginoong Hesus, aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. So, ayon po sa kanyang salita, sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. So, bigyan po natin ng title o pamagat ang topic natin ngayong gabi ay pagpapatawad, forgiveness sa mga taong nagkasala sa atin.
sa mga taong nang lapastangan sa atin, sa mga taong nanira sa atin kahit wala tayong ginagawa. It's time para patawarin natin sila. Kapagkat sinabi niya, datapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. So tayo, hingi tayo ng hingi ng tawad, tayo makasalanan. Bakit tayo kailangan magpatawad? Tayo mismo makasalanan. Kung tayo ilalapit sa ating Panginoon at hihingi ng tawad, na tayo hindi nagpapatawad ng ating mga kapwa na nagkasala sa atin, huwag tayong umasa na patatawarin tayo ng ating Panginoon. So, sa pagpapatawad, ang una, kung sinong unang lumapit at humingi ng tawad, yun ang mas matapang. Sapagkat siya'y matapang dahil hindi siya natatakot harapin yung consequences, hindi siya natatakot magpakumbaba at humingi ng tawad. Kaya siya mas matapang. Sabi nga, the first to apologize is the bravest. Yun ang mas matapang. Hindi porket kasalanan niya, siya dapat ang humingi ng tawad. Ikaw din, nagkasala ka din. Bakit? Nung una pa lamang nagkasala siya sa'yo, hindi mo kaagad siya pinatawad, ikaw rin ay nagkakasala. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ikaw ay makasalanan, kaya ikaw din ay dapat magpatawad din. Sapagkat kung hindi ka magpapatawad, hindi ka rin papatawarin ng ating Ama. The first to forgive, kung sino ang una na magpapatawad, ay siyang mas malakas, strongest. Who is strongest enough to first para magpatawad? Amen sa atin. Dapat yung mga pagpapala, strong. Pagpapala nanggagaling sa langit. Tanggapin po natin kaagad. Huwag tayong tutulog-tulog sapagkat tayo mauubusan. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Hindi natutulog. So dapat, attentive tayo para tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon. And the first to forget kung sino ang unang lumimot ng kasalanan ng kanyang kapwa ay siyang pinakamasaya. Bakit? Sapagkat kung pinatawad mo na ang taong nagkasala sa iyo at kinalimutan mo na ang kanyang kasalanan, mamumuhay ka na, mawawala na yung strongholds mo, mawawala na sama ng loob. Masaya ka, mamumuhay ka masaya. Masasalubong mo siya, kahit sino makasalubong mo na nagkasala sa iyo, kung siya'y pinatawad mo na at kinalimutan mo na kasalanan na, makakangiti ka. Masaya ka na makakarap sa kanila. Dahil kung hindi mo pa sila napatawad at hindi mo pa nilimot ang kanyang kasalanan, nakita mo yung nagkasala sa iyo, umaapoy damdamin mo. So, hindi ka masaya. Parang napakalit lang ng mundo mo. Nag-iiwasan kayo. Hindi masaya, hindi kumbaga, may pumipigil. Hindi free kumbaga, hindi malaya. Kasi meron pang stronghold, so hindi ka pa nakakapagpatawad. Hindi ka pa nakakalimot. Hindi yung, may pagpapatawad din naman, na galing lang sa nguso, wala sa puso. Example, pinapatawad na kita. Pero, pinapatawad ka na. Ikaw kasi, may sisi pa rin. So, ibig sabihin, meron pang natira. Pag sinabing pinapatawad kita, tapos na. Wala nang pero, walang ikaw kasi. Pinapatawad mo na nga eh. So, wala nang any reason pa kung bakit mo siya pinapatawad. Bakit? Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Na kung hindi natin patatawarin kung sino man nagkasala sa atin, ay hindi rin patatawarin na ating pagkakasala. So, ayon sa pagpapatawad, meron akong 10 denote. Ang una, we are sinners, that's why we should forgive others. So, tayo makakasalanan. Kaya kailangan patawarin natin ang bawat isa. Puntahan po natin ang Colossians chapter 3, verse 13. Ayon sa salita niya, sinabi, forgive as the Lord forgive you. Yun sabi. Forbearing one another, and if one has complained against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So napakaganda ng sabi ng Panginoon, napakalinaw. Patawarin natin kung sino man nagkasala sa atin gaya ng pagpapatawad sa atin ng ating Panginoon, ng ating Ama. So kung kliniklaim mo na ikaw ay pinatawad na, ngunit ikaw hindi ka pa nagpapatawad sa taong nagkasala sa iyo, no? Hindi 100% na ikaw napatawad na.
ni hindi man 50%. Sapagkat mag-uumpisa ang kapatawaran ng Panginoon kapag nakita niya ang puso mo na malinis na wala ng hatred, nakapagpatawad na, dun, i-cleanse niya ang iyong kasalanan. Sabi nga sa kanta kanina, may Redeemer lives. Buhay ang ating manunubos, ang ating Panginoon. I know, sabi niya, nilinis na niya ang ating mga kasalanan. Amen. At tayo din sa sinabi sa Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. Let all bitterness put away. Forgive one another. Sabi niya. Let all bitterness and wrath, anger and clamor, and slander be put away from you with all malice. So lahat ng ito, lahat ng mga vices na to, bitterness, kapaitan, yan yung pagkimkim ng galit. Bitter nga, napakatagalan ng panahon, iniipon pa rin, kinikimkim pa rin. Nandyan yung mga makamundo sa lumang pananampalataya na hindi pa nakakita ng ilaw na liwanagan, nandyan yung hindi ko siya mapapatawad hanggang sa huling hukay. So naandun yung curse. Sabi dito, let all bitterness. So yung kapaitan na yun, di pagpapatawad, tanggalin natin. And wrath, pagkagalit. And anger. And clamor. And slander. So lahat ng vices na humaharang para ikaw yung magpatawad, tanggalin natin. Paano ka makakapagpatawad kung taglay mo yan? With all malice, sabi niya. Lahat. And be kind to one another. Tender-hearted. Tender-hearted. Dapat maamo tayo sa bawat isa. Forgiving one another as God in Christ forgave you. Sa panggitan ni Jesus Kristo, tayo pinatawad. So for the sake of Jesus Christ, tayo dapat magpatawad sa bawat isa. Ang pangalawa, be ready to forgive over and over again. Lahat ba tayo handa magpatawad ulit-ulit? Amen! Amen. Glory to God. Ayaw puntahan natin ang Matthew chapter 18, verse 21 to 22. Dito, nasusukat kung gaano na kalawak na ang iyong pananaw sa buhay, ang iyong faith, at relation mo sa ating Panginoon, yung pagpapatawad ng paulit-ulit. Nandiyan yung, minsan yung ibang tao, hingi ng tawad sa'yo, uulit na naman. Hingi ng tawad, ulit na naman. Minsan, nagsasawa tayo. Lagi kitang pinapatawad, lagi mo inuulit, tama na, wag na. Lumayo ka na. Nandun na. Nandun na yung bitterness. Kapagkat sinabi ng Panginoon, then Peter came up and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? As many as 7 times. Pero sabi ng Panginoon, Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. Ibig sabihin, walang hanggan. Hindi natin dapat binibilang ang kasalanan ng bawat isa. Hindi natin binibilang ang pagpapatawad na ibinibigay natin sapagkat sinabi niya, but 70 times 7. Sabi ni Peter, 7 lang, 7. Sapagkat sinabi, kapag ang iyong kapatid ay nagkasala sa isang araw ng 7 beses, patawarin mo. So ginamit yung 7. Kaya akala ni Peter, 7 lang. Maximum 7. Pero sabi na ating Panginoon, 70 times 7. Sabihin, infinite. Hanggat merong nagkakasala sa iyo, magpatawad ka. Sapagkat hanggat ikay nabubuhay, kapag ikay hindi nagpatawad, hanggang sa malagutan ka ng hininga, automatic yun. Hindi ka rin pinatawad. At kung hindi ka pinatawad, saan ka mapupunta? Alam mo na. So, yung napaka-importante ang pagpapatawad sa bawat isa. Reconciliation. Ayon din sabi sa Luke chapter 17, verse 3 to 4. Ganito rin, parehas din ang sinabi. Take heed to yourself. If your brother sins, rebuke him. So, rebuke daw. So, ayun sabi ng Panginoon, open rebuking is better than secret love. So, wag tayong matatakot i-rebuke ang ating kapatid. Kapag nagkasala siya, nakagawa siya ng mali, sabihin natin, mali ang ginawa mo. Labag yan sa kalooban ng ating Panginoon. Kung mahal mo ang kapwa mo, i-rebuke mo siya. Hindi yung inaayunan mo siya. I-rebuke mo.
And if he repents, forgive him. Kung nagkasala siya sa'yo, sabihin mo, nagkasala ka, maling ginawa mo. Nagkasala ka sa akin, i-rebuke. Sabihin mo yung kasalanan niya. Sapagkat kung hindi mo sinasabi, hindi mo siya nire-rebuke, hindi niya masyadong nararamdaman na yung ginawa niya. Ang bigat pala ng ginawa ko, nagkasala ako. Parang natotolerate siya kasi okay lang na nakagawa siya ng kasalanan. Nai-inject siya. Sa susunod, uulitin ulit niya kasi okay lang sa'yo Wala kang reaction Hindi mo siya nirebuke Pero once nirebuke mo na siya at sinabi, if he repents, forgive him. Kapag siya'y nagsisi, patawarin mo siya. And if he sins against you 7 times, ito na, 7 times in the day, and turns to you 7 times and says, I repent, you must forgive him. Narito na yung hanggat may humihingi ng tawad, magpatawad tayo. Wala dito yung, hingi ka ng hingi ng tawad. Paulit-ulit mong ginagawa. Tama na, nagsasawa. Pero ang Panginoon natin ay hindi nagsawa kailanman. At naging masunurin siya hanggang sa pagbigay ng kanyang buhay para sa ating kakapatawad. Ay for the sake of Christ, forgive one another. Kung sinasabi natin, tayo Kristiyano ako, at ikaw ay may sama ng loob sa kapwa mo, sa kapatid mo, na hindi mo napapatawad, narito pa rin. No? Wala kang karapatan na sabihin ikaw ay Kristiyano. Sapagkat si Jesus Christ ay mapagpatawad. Jesus Christ, we, as a Christian, tinataas natin yung banner ng Jesus Christ. Tayo imitators of Christ. Followers of Christ. So pag sinasabi mong Christian ka, followers ka of Christ, si Christ ba, hindi ba siya nagpatawad? Nagpatawad siya. Ating Panginoon nagpapatawad. Jesus Christ. So pag sinabi mong followers ka ng Jesus Christ, hindi ka na nakasunod sapagkat ikaw ay hindi nagpatawad sa iyong kapwa. So yun. Ang pangatlo, avoid making other overwhelmed. I-avoid natin, iwasan natin ma-overwhelm ang ibang tao. Overwhelm means pagkalumbay, nalulumbay. Ngayon, puntahan natin sa 2 Corinthians chapter 2, verse 5 to 8. Confirm your love to those who overwhelm. Tayo kasi, kapag may nagkasala sa atin, dahil sa strongholds na rin, na hindi tayo ganong kabilis magpatawad, yung tao na nagkasala sa atin, natural. Yung relation nyo dati, nagkakaroon ng lamat. Yung batian nyo dati, yung samahan nyo dati, nagkaroon na ng lamat. Yung closeness nyo dati, nagkaroon ng konting gap. Hanggat hindi ka nagpapatawad, papalaki ng papalaki yun. Hanggang sa malulumbay na. Yung tao nagkasala sa'yo, yung kapatid mo, malulumbay dahil close nyo dati. Dahil hindi mo siya ni-rebuke, hindi mo siya nabihan na siya nagkasala, hindi niya masyadong recognize na siya nagkasala sa'yo. At ikaw ngayon ay umiiwas na. Siyempre, dahil may strongholds ka, hindi mo agad pinatawad, kinikimkim mo, hindi mo maipadama yung dating samahan nyo, yung love mo sa kanya. Kasi mayroong kasalanan Nagkasala siya sa'yo at ikaw din nagkasala sapagkat hindi ka nagpatawad. Nalulungkot siya at ikaw din naman malulungkot sapagkat yung samahan nyo, wala na. Unti-unti, lumalayo. Nagkakaroon ng gap. So yun, wag nating hayaang ma-overwhelm, malumbay ang ating kapwa dahil sa kasalanan. Patawarin natin siya kagad. Ano sabi ng kanyang salita? But if anyone has caused pain, yun, kapag may nagkasala, may nasasaktan, di ba? He has caused, if not to me, but in some measure, not put it too severely to you all. So lahat nakakaapekto. For such a one, this punishment by the majority is enough. So you should rather turn to forgive and comfort him. So yun, nakakaapekto pala sa lahat. Hindi lang sa'yo, sa kanya, kung hindi sa lahat, nakakaapekto. Kasi siya nalulumbay, magtataka yung iba. Bakit ang close nila dati? Okay yung samahan, bakit ngayon? Parang may something na. Naging, medyo lumalamig ang samahan yung dating umaapoy, lumalamig.
So lahat naapektuhan, lahat ng sama na naapektuhan dahil sa iisang hindi humingi ng tawad at iisang hindi nagpatawad. Dahil sa hindi matapang, dahil hindi siya nag-apologize, mahina. Dahil sa mahina, dahil hindi siya nagpatawad, at dahil sa masamain ang loob, bitterness. Dahil sa mapagkimkim ng sama ng loob, kaya nagkakaroon ng panghihina ang samahan ng magkapatid. Sa pamilya, pagkat ang bawat isa ay nagkasala sa isang membro ng pamilya, nagkakaroon ng lamat. Yung unity, nahahati. Nagkakaroon ng divide. Nagkakaroon ng strife. So, hindi tatayo na isang pamilya kapag walang pagpapatawad sa bawat isa. Yung solidarity, wasak. So, napaka-importante po sa ating lahat ng pagpapatawad. Pang-apat, love will lead you to forgiveness. Ang pagmamahal pala, ililid ka sa pagpapatawad. Sapagkat kung mahal mo ang isang tao, papatawarin mo sa kanyang kasalanan. Sabi mo, kapatid mo spiritually, o kapatid mo man sa laman, mahal mo. Ngunit kapag siya nagkasala at kinikimkim mo, hindi mo kaagad pinatawad, ibig sabihin, yung love na yon may question mark. Question mark. Hindi mo siya pinatawad eh. Tunghayan natin ang sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ayon dito, binigyan tayo ng 3 katangian ng ating Panginoon as a gift. Faith, hope, and love. Andyan yung pananampalataya, yung pag-asa, at pagmamahal. These 3, but the greatest of these is love. Ang pagmamahal ang pinaka-importante sa lahat. Ayon nga, sabi ng Panginoon, love. Nandan niya na suma total. Kabuuan ng lahat ng commandments. Lahat ng kautusan. Ang kabuuan ay pagmamahalan. So kapag sinabi mo na mahal mo ang kapatid mo, ang kapwa mo, kung hindi mo siya pinapatawad, walang love na nagaganap. Hindi genuine yung love. Hindi gold yung love. Hindi gold-plated. Hindi gold. Hindi gawa sa plastic. Sabi nga nila, ang plastic, binato mo sa dagat, binato mo sa tubig, lulutang. Ibig sabihin, lulutang at lulutang kung sino yung hindi buo ng pagmamahal. Kung sino yung hindi gold, yung hindi plastic, lulutang. Yung sabi, sa mainit, malulusaw. So kapag uminit na, nagkaroon ng hot seat, hindi mapakali. Sapagkat yung pagmamahal niya ay hindi totoo. Malalaman yan sa dalawang magkaibigan, nagkagalit, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, tapos yung isang kaibigan, lahat inikwento niya yung kahinaan ng isa. Sinabi niya, mahal niya ang kaibigan niya dati, nung close sila, nung nagkaroon lang ng konti, misunderstanding, ikunikwento niya sa ibang tao yung kahinaan ng kanyang kaibigan. So pag sila na pinagharap, hindi na mapakali yung isa na nagkukwento. Kasi nasa na yung love yun? Wala na. Pinangalandakan na niya yung kahinaan ng kanyang kaibigan. So, nalulusaw siya sa mainit. Hindi siya makapag-stand sa sinabi niya ang pagmamahal niya nun. Dalawang magkaibigan, nagkakatampuhan. Dalawang magpartner, nagkakatampuhan. Pero huwag nating palulubugin ang araw na hindi kayo nakapagpatawaran. Amen. So, ayon sa number 5, priority when it comes to forgive others. Kung ano yung ginagawa natin bago tayo lumapit sa Ama, examine natin ang ating sarili. Kung tayo nag-o-offer sa ating Ama, nag-worship para makalaya tayo at makalapit, examine natin ang ating sarili. Puntahan natin Matthew chapter 5, verse 23 to 24. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Sapagkat kung ikaw ay mag-aalay, so if you are offering your gift at the altar, at this remember that your brother has something against you. Leave your gift
there before the altar and go. First be reconciled to your brother and then come and offer your gift. So kung ikaw ay mag-aalay sa ating Ama, sa ating Panginoon, at ikaw ay magkinikimkim pa na sama ng loob, o may nagkasala sa iyo na hindi mo pinapatawad, o ikaw man ay nagkasala sa kapatid mo na hindi pa humihingi ng tawad, iwanan mo muna ang iyong gift, iwanan mo muna ang iyong alay. Pumunta ka muna sa taong nagkasala sa iyo, o ikaw nagkasala sa kanya, at makipag-reconcile ka, makipag-ayos ka, saka ka bumalik, at saka mo ituloy ang pag-aalay. Sapagkat yun, useless ang pag-aalay mo kung ikaw ay may kinikimkim na kasalanan, o ikaw hindi nagpapatawad, sapagkat back to the text, sabi niya sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15, "For if you forgive men their trespasses, for Heavenly Father also will forgive you. But if you don't forgive men their trespasses, neither will Father forgive your trespasses." So useless lang yung pag-aalay mo, kung ano man yan, kung anong things man, pera man yan, oras man yan. Ngunit kung ikaw ay may kinikimkim, may strongholds na ayaw mong bitawan, useless. Hindi ka rin pakikinggan ng ating Panginoon. Sabi niya sa kanyang salita, kapag ikaw ay nananalangin na mayroon pang kinikimkim na kasalanang hindi mo kinukonfess, huwag kang umasang pakikinggan ka ng Panginoon, ng ating Ama. So napaka-importante ng paghingi ng tawad at pagpapatawad. So number 6, forgive others rather than judge others. Puntahan po natin ng Luke chapter 6, verse 37. Narito yung nagkasala, hindi naman ikaw yung involved, nagkasala sa kapatid mo, dahil yung kapatid mo, close mo, ikaw din ay nakikiayon na. Marami nangyaring ganun. At yung taong yun, na nagkasala, ginajudge mo na. Oo, yan. Ganito yan. Ganun yan. So, imbis na magpatawad tayo, intindihin natin sapagkat hindi siya yun. Ginamit lang siya ng kalaban. Inalipin siya ng kalaban sa kasalanan. Hindi siya yung kapatid mong yun. Intindihin mo. Patawarin mo. Hindi na. Ginudge mo siya. Ikaw na ay nakiayon. Kumbaga, ikaw na ay nagsilbing panggatong para mas lalong lumagablab ang apoy. So, iwasan po natin yun. Judge not. So, napakalinaw. Judge not. Huwag tayong humatol. And you will not be judged. So, huwag tayong humusga upang tayo mismo ay hindi husgaan. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. So, napakalinaw. Huwag tayong mag-judge, huwag tayong mag-condemn. Pagkus, patawarin natin para din sa ikakapatawad natin. Amen po ba? So, lahat ay makakalaya at lahat ay magpapatawad. Amen. Sabi niya sa John chapter 8, verse 7, ito ay isang story ng isang babae na makasalanan. Siya ay prostitute at nahuli ng sambahayan at siya ay paparusahan. Ang kaparusahan ay stone. I-stone siya unto death. At dumating si Jesus Christ. Tinawag siya. Sabi niya, and as they continued to ask him, tinanong siya, he stood up and said to them, "Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her." Kung sino man ang tao o isa sa inyo na walang kasalanan, siya na ang mauna na bumato. Siya na ang unang mag-judge sa babaeng ito ng makasalanan. Anong ginawa ng mga tao? Wala. Walang naglakas loob na bumato sa babae sapagkat lahat ay makasalanan. Iisa lang ang taong hindi nagkasala, which is only Jesus Christ. Siya mismo na hindi nagkasala, nagpatawad. Tayo pa kayo na makasalanan? Wala tayong karapatan na hindi magpatawad. Kung inaangkin mo na ikaw, Kristiyano, magpatawad tayo. Amen? So ayon sa, yun,
Huwag tayong mag-judge. Huwag tayong pangunahan. Huwag nating pangunahan ating Panginoon, ang batas na mag-judge. Bagkus, magpatawad tayo. Kung ang korte hindi nagpapatawad, kasi judge, nagpapataw ng parusa, ang isang Kristiyano, iisa lang ang judge, Jesus Christ. Wala tayong karapatang mag-judge. Wala tayong karapatang magpataw ng parusa. Ginawa mo to, kaya ito rin gagawin ko. Automatic. Pinatawa mo na siya ng parusa. Ikaw, Kristiyano, inaangkin mo na ikaw ang Kristiyano. Pero ikaw ay nagpapataw ng parusa. No. Wala ni katiting. Ang standard ng Panginoon sa pagtingin ng tunay na Kristiyano ay wala sa gawa, wala sa salita, nasa puso. Kaya nga hindi tinawag yung mga marurunong, hindi tinawag yung mga magagandang muka, may impluwensya. Hindi tinawag yung mga yun pang magbahagi ng kanyang silita, kundi pagkus yung mga mangmang na mababa yung puso, mababa yung loob, bukas ang puso. Yun ang tinawag niya. So, lahat ng tao na nagkiklaim na sila ay Kristiyano, automatic, dapat magpatawad tayo sa isa't isa. Amen? Number 7, remarkable example of forgiveness. Narito yung tumatak sa Biblia. The first martyr, story of Stephen. Tunghayan natin ng Acts chapter 7, verse 59 to 60. Ito yung medyo mabigat na kung iisipin mo, kung hindi ganun kalalim ang iyong pananampalataya, mabibigatan ka. Alam niyo, papatayin ka na. Papatayin ka na. Sasabihin mo, patawarin mo to. Ang taong to, ang mga taong to. Huwag mong ipataw, huwag mo silang parusahan. Yung anak mo, pinatay, nakita mo yung pumatay, tapos nandyan yung otoridad, dadamputin, sabihin, huwag mong paparusahan yan. Sino po ba ang makagawa nun? Who is strong enough para ma-overcome yun? Yung instant forgiveness na sinasabi. Kasi normally, ang tao nagkakaroon ng long-term forgiveness. Sinasabi nila, maghihilom din ang sugat. Wala yun, hindi yung patayan ng isang Kristiyano. Sapagkat ang sugat, kapag ang Panginoon ang nagpagaling, instant, magaling agad ang sugat. Kaya dapat tanggalin natin yung maghihilom din ang sugat. Kasi kapag may nagkasala, pinatawad mo, tapos ang sugat ay naghilom. Wala nang sama ng loob, kung bukal sa puso mo, pinatawad siya, tapos wala yung takes time na sinasabi para mapatawad, hindi. Ito si Stephen, sabi. Unless they were stoning Stephen, ini-stone na siya, stone unto death. He prayed, nanalangin siya. Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. Pinapatay na siya. Binabato na siya, mamamatay na siya. Ang panalangin pa niya, Panginoon, huwag mong ipataw ang kasalanan ito sa kanila. Huwag mo silang parusahan. And when he had said this, he fell asleep. Who is strong enough para tumayo sa pananampalatayang tulad ni Stephen? Amen! Tayo po mga Kristiyano. Amen po ba? Walang makakagawa nun maliban sa Kristiyano. Sapagkat si Lord, Kristiyano, Christ is the center of our life. We are the followers of Christ. Stephen is a follower of Christ. At siya nakagawa nun. Amen. Hindi yung tinatawag nilang ibang pananampalataya, jihad. Alam mo jihad? Magpapakamatay, yung suicidal. Yung bago niya, magpasabog ng bomba sa karamihan, magdadasal pa sila. Na kapurihan daw ng kanilang Diyos, yung makapatay ng marami. Panuntunan nila, pag marami silang napatay, for the sake ng Diyos nila, mapupunta sila sa langit. At doon sa langit, may 77 virgins na naghihintay sa kanila. Napakalayo ng pananampalataya
napakamaling paniniwala. Yun po ba? So, lahat tayo, handa magpatawad. Instant. Tanggalin natin yung long-term forgiveness. Tanggalin natin na maghihilom din ang sugat. It takes time. No? Jesus said, now. In just a split of a second, hilom ang sugat. Pagpapatawad lang po ang kailangan. Amen po ba? Amen. Lahat po ba tayo ay still awake? Lahat pa po tayo ay handa pa, naka-ready para tumanggap ng pagpapala ng ating Panginoon? Amen! Yun. So, nabuhay ulit. Number 8, how to treat enemies. Paano natin ngayon ituring ang ating mga kaaway? So tayo mga Kristiyano, may mga kaaway din pala. So pero, ito ang sinabi ng ating Panginoon kung paano natin sila ituring. Sa Romans chapter 12, verse 20 to 21. Ang mga Kristiyano pala ay meron din kaaway. Sabi, ang mga Kristiyano mapagmahal, maunawain, magpatawad, pero bakit meron silang kaaway? Hindi nila naunawaan yung pagsabi ng Panginoon na kaaway, hindi totally yung, kasi sa ibang pananampalataya, pag sinabing kaaway, our enemy, we don't love them. We hate our enemy. We are intended to kill our enemy. Ang ibang pananampalataya. Pero ang pananampalataya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, love your enemy. So ito na nga lang, kalaban mo na, kaaway mo na, mamahalin mo. How much more ang kapatid mo pa, spiritually o sa laman? So, napakalawak. Kaaway mo na yan, sinasaktan ka, o binabato ka na kung ano, no? Sinisiraan ka, lahat na, nilalapastangan ka. Love your enemy pa rin, mahalin mo pa rin siya. How much more pa? Kayo mga magkakapatid sa pananampalataya na hindi magmahalan, hindi magpatawaran. Ayon sabi sa Romans chapter 12, verse 20 to 21, no, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him drink. For by so doing, you will heap burning coals upon his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So narito yung sinasabi nila na pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. At ang Kristiyano hindi lang itinapay ay babato. Tinapay na may palaman with juice pa. Amen? Babatuhin natin ng pagpapala. Pag tayo binabato ng palasok, anuman, babatuhin natin ng pagpapala. At the best na may babato natin ang pagpapala na manggagaling sa Panginoon, ang kanyang salita. Amen? Pagpapatawad, ang kanyang salita na pinaka-importante na pagpapala na dapat nating ibato. Hindi yung literally, binato kang bato yung tinapay para siya makain. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon, man not live by bread alone, but by the word of God. So batuhin natin ng pagpapala ang tinapay na manggagaling sa Kanya lamang. Which is, ang tinapay na yon ay buhay na walang hanggan. Tubig na hindi magmamaliw, na hindi ka na makaramdam ng uhaw. Yun. Do not be overcome by evil. So hindi dapat tayo mapagtagumpayan ng kaaway. Pagkos ang kaaway ay mapapagtagumpayan natin sa pamagitan ng kagandahang loob, sa pamagitan ng good deeds. Perfect word of God ang ibabato natin sa kanila. Hindi peace offering. Yung iba, ganun peace offering ko sa'yo. Nagbibigay ng kahit anong gamit, pera, or something, kung anong things. So walang ganun. Sa Christianity, walang peace offering. Not with things, may bagay, wala. Ang pinakamaganda na ibibigay natin sa kanila as a peace offering, forgiveness. At hindi magtatapos sa forgiveness. Batuhin natin sa kanila, ibato natin sa kanila kung anong pagpapalang tinatanggap natin ng gagaling sa Ama. Iparanas natin sa kanila. Ibigay din natin sa kanila.
ibahagi natin sa kanila. Sapagkat yun ay natanggap natin ng libre, bibigay natin ng libre. Hindi natin pipiliin kung sino-sino lang, mga kamag-anak lang natin, mga kaibigan lang natin. Hindi. Sabi ng Panginoon, love your enemy. Maging sa iyong mga kaaway. Ibabato mo yung pagpapalang nagagaling sa Kanya. Amen po ba? Lahat po ba tayo ay handa na? Magbato ng pagpapala. Magpatawad. Magbigay ng tinapay na may palaman, na may juice pa, o anuman. Amen. Mahina. Amen! Sapagkat hindi manggagaling sa lamang yun. Panginoon na magpo-provide para ibigay mo. Hindi siya magkukulang. Kapag ikaw ay, tawag dito, descending. Amen! Amen. 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 Yung pagpapala, imbis na ibuhos, andyan na, bubuhos na eh. Inanghina ka, ambon na lang inakarating sa'yo. Dapat tayo attentive. Amen! Kaya dapat laging bukas ang puso. Laging open arms. Sabi nga, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi mo, ikaw nagbibigay, naka-close yung kamay mo, naka-close yung puso mo, paano ka makakatanggap? So, dapat tayo bukas ang puso na tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen! Amen. So, number 9, who is the greatest model of forgiveness? Jesus Christ. Jesus Christ is our model of forgiveness. Sapagkat sinabi niya sa Luke chapter 23, verse 33 to 34, ito, the ultimate forgiveness na ipinamalas na ating Panginoon. And when they came to the place which is called the skull, ito na yung ipapako na ng ating Panginoong Hesus. Papunta na sila. Skull, sa ano yata yan sa tawag dito, Hebrew language yata, Golgotha, tinatawag na Golgotha. There they crucified him, and the criminals, and on the right hand, and on the right, and on the left. And Jesus said, ito na yung ini-smite na siya, lahat na. Pinagbugbog siya, pinagtatadyakan, pinagsisipa, lahat ginawa sa kanya. And Jesus said, sabi ng ating Panginoon, Father, forgive them for they know not what they do. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon din tayo mga kapatid. Patawarin natin ang ating mga kapwa na nagkakasala sa atin sapagkat hindi din nila alam ang kanilang ginagawa sapagkat sila ay inaalipin ng kalaban. Sila ay ginagamit ng kalaban upang masira ang focus natin sa ating Panginoon. Para tayo ilihis. Magkaroon ng third party, kumbaga. Yung focus mo, nawala. Nagkakaroon ng bitterness, nagkakaroon ng hatred. Hindi yung kapatid mong yun ang siyang pinanggalingan mismo ng kasalanan. Nanggaling yun sa kalaban na in-inject niya sa kapatid mo, kinasangkapan ng kapatid mo para gumawa ng kasalanan. Forgive them for they know not what they do. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At hindi lang nagtatapos doon. Kailangan mong ipaalam sa kapatid mo na siya ay nagkasala. Rebuke him, sabi nga sa word kanina, salita niya kanina. Ipaalam natin sa kanila na sila ay nagkakasala. Hindi sapat yung pinatawad mo na lang ng basta-basta o pinapatawad na ka na tapos. Siyempre, lumayo ka na. So hindi. Pagpapatawad na may pagmamahal. Amen. Pagpapatawad na may pagmamahal, sabihin mo sa kanya kung siya talagang mahal mo, i-rebuke mo siya. Mali ang iyong ginagawa, kapatid. Mahal kita. Ngunit hindi ko mahal ang iyong ginagawa sapagkat labag yan sa kalooban ng ating Ama. Ngayon, kung marirealize niya na mali sapagkat ipinaintindi mo na sa kanya, nasa sa kanya na yun. At least nagawa mo yung part mo, pinatawad mo siya na may kalakip na pagmamahal. Tapos na yung trabaho mo doon. Ngayon, ang trabaho din niya on how to respond. Ang trabaho ng Holy Spirit, kukondemn siya ngayon. Kukonsensyahin siya. Ang trabaho din niya, kung paano siya mag-response. Hindi na importante, wag mo nang alalahanin yung trabaho ng Holy Spirit at trabaho ng kapatid mo. Unang-una mong itindihin ang trabaho mo. Forgive with love. And
And the presence of love, kung paano mo ipinadama ang pagmamahal sa Kanya sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Hindi mo siya po pwedeng i-rebuke na manggagaling lamang sa isip mo, na manggagaling lamang sa knowledge mo, nang wala sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat hindi nakalooban ng ating Panginoon ang bawat letra na lalabas sa iyong bibig na hindi manggagaling sa Kanyang salita. Sa iyo na lang nanggaling yun, hindi na sa Panginoon. So, pag i-rebuke natin ang ating kapatid, we have to make sure na nasa salita ng Panginoon, nasa loob ng salita ng Panginoon ang ating sinasabi, ating pag-rebuke. Kasi merong mga times na nire-rebuke natin para lang natin masalado siyang i-down. Ipadama sa kanya na mali siya, ganito, ganyan. Na kesyo ganito, kesyo ganyan. Wala nang love yung nangyayari na hindi natin naisip. 1 John 1:9. If we confess our sin, our God is faithful and just to forgive us. Faithful and just. So, hindi na natin ipinadama sa Kanya na ang Panginoon ay handang magpatawad kapag siya ay humingi ng tawad. Kasi nanggaling na sa head knowledge eh. Hindi na nanggaling sa Kanyang salita. So, labag na. Mas magiging chaos na. Okay lang kung sumamay sa Kanyang loob, lumayo siya, kung ang ginamit mo ay salita ng ating Panginoon, nasa sa Kanya na yun. At least, hindi ka lumayo sa salita ng Panginoon, naandun ka sa kalooban ng Panginoon, wala kang dapat ikabahala. Ngunit kung ikaw ay gumagamit lamang na head knowledge para lang i-rebuke ay yung kapatid, huwag kang umasa na mapuprosper yun at maayos yun. Ang makakapag-ayos nun ay salita lang ng ating Panginoon, mga galing sa Kanya. Amen? So lahat po ba tayo ay ready na magpatawad? With love? At with word of God. Amen? So ayon sa pang-10, panghuli. How we will be forgiven. So narito na kung paano tayo makapatawad ng ating Ama. Punta natin, tunghayan natin. 1 John 1:9. If we confess our sin, our God is faithful and just to forgive us in our unrighteousness. If we confess, so pagkat tayo ay nagko-confess, tayo ay lumalapit sa Kanya. Lumalapit ng may kababaang loob, may nagpapatawad, may humihingi pa ng tawad na mas maangas pa kaysa sa magpapatawad sa Kanya. So dapat, with meekness, tayo may pagkumbabang loob, kung po pwede, pinakamababa pa sa lahat ng mababa. At the more na mas mababa, the whiter na gagawin ng Panginoon na paglilinis sa iyong kasalanan. Amen. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Confess, sabihin. Hindi, sinusulat lang. Hindi sa message. Forgive me, patawarin mo ako. Sa message. Sabi niya, confess. So, i-confess mo, sabihin mo. Para ikaw din ay patawarin. He is faithful and just to forgive us our sins. So kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, kasinlaki man ng barko ang ating kasalanan, sinlawak naman ng dagat ang pangunawa at pagmamahal at pag-intindi ng ating Panginoon. The split of a second, ang sugat ay maghihilom, ang mansya ay mawawala, ang kalawang ay matatanggal. The split of a second. It not takes time. Sabi lang yun na makamundo. Sa isang Kristiyano, kaya niya magpatawad. Ngayon din, sa oras na ito. Amen? So, hindi na iintindi yung ang laki kasi ng kasalanan niya. Kaya, medyo mahirap po siya mapatawad. So, sabi nga, sinlaki man ng barko ang kasalanan niya, o kasalanan mo, sinlawak ng dagat. Yung source, kung ang source mo ay ating Panginoon, hindi magkukulang. Sinlawak. So, gano'n man kalaki ang kanyang kasalanan, di hamak na mas malaki, mas malawak ang pangunawa dapat para siya patawarin. Dahil ang source natin, ang ating Panginoon. Our God. God created the moon, the sun, the earth, lahat. Napakalaki ng ating Diyos. Siya ang source natin.
Even our work, ang trabaho natin, even our salary, sa Kanya nanggagaling. Hindi sa boss natin, hindi sa kumpanya. Hindi kumpanya ang nag-decide ng sahod mo. Panginoon, gagaling sa Kanya. Sapagkat alam ng Panginoon yung sahod mong yun ay sasapat para matustusan ang pangangailangan mo. Ngayon, pangangailangan mo at pangangailangan ng iyong pamilya. Sinasabi mong kulang, hindi ito kaloob ng Diyos. Hindi. Sabi mo lang yan. Hindi mo lang na mamanage ng tama ang sahod mo. Hindi ka pagkakalooban ng Diyos, sabi nga hindi ka bibigyan ng burden ng ating Panginoon na hindi mo kaya. Kung ang capacity mo ay 50 kilos, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng even 50, hindi niya ipupul yan. Or 60. Alam niya hindi mo kakayanin. Ay bibigay lang niya 25, 30. Very minimal. So yung sahod mo ngayon, maliit man, magkakasya yan. Kung ang sahod mo, palagay natin sa isang araw, ang budget mo 10, nakakita ka ngayon ng masarap na pagkain. Out of the budget na. 12 yun. Di bali na, magdadagdag lang ng 12. Wala na. Doon nagkukulang. Dahil tumitingin tayo sa sight. We live by sight na, not by faith. Sapagkat kung ang kinain mo ay yung sasapat lang sa budget mo, ganun din naman, mabubusog ka rin naman eh. Yung ano mo na lang, kumbaga, you want na yun, hindi na yung need. Ganun din, kumain ka rin eh. So yun, hindi tayo bibigyan ng ating Panginoon na hindi natin kakayanin. Walang tao na magkakasala sa atin na hindi natin kayang patawarin. Amen? Amen. At ang katuparan ng totoong pagpapatawad ng ating Panginoon, ito natin sa Acts chapter 3, verse 19. Sapagkat kung sinabi mo, ikaw ay nagpatawad na, at humingi ng tawad, ngunit kung hindi mo ginaganap to, sablay. Sabi niya, repent, therefore. Sabi niya, repent and turn again, that your sins may be blotted out. Hanggat hindi mo ginagawa yung turn again. Yung repent, nandun na. Nag-repent ka. Humingi ka ng tawad, the moment na yon, lahat, kinas out mo, kasalanan mo, kinonfess mo, pagkatapos na wala na. No. Darating ang oras, yung kasalanan yun, paulit-ulit pa rin na yung ginagawa. Hindi ka makakalaya. Bakit? Because you didn't turn to God. Sabi niya, repent therefore and turn again, that your sin may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord. So kapag ikaw ay humingi ng tawad or nagpatawad, at ikaw ay nagbalik loob, ay yung pananampalataya ay tinayuan mong muli, nagbalik loob sa ating Ama, that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Nandyan yung kaginhawaan. Walang natirang tinik, kumbaga. Di ba, sabi ng iba, tatanggalan ako ng tinik sa dibdib. So, walang natirang tinik. Walang strongholds sapagkat ikaw ay nagbalik loob. Kagaya ng kapatawaran na pinagkaloob sa atin ng ating Ama sa kamatayan, sa cross ng ating Panginoong Hesus. Lahat tayo, pinatawad na. Maliit, malaki, bata, matanda, lalaki, babae, lahat, pinatawad na. Ngunit ang kaganapan ng pagpatawad na yon ay kung ikaw ay magbabalik loob sa Kanya. Turn again to God. Magbabalik loob tayo, manampalataya tayo, automatic. We will be reconciled. Lahat tayo nare-reconcile, malilinis at babalik. Yung dating pasaporte natin to heaven, dahil sa kasalanan ay na-expired. Pagka tayo nagkasala at hindi nagbalik loob, mawawala, marireconcile ulit. Marirenew ulit yung pasaporte natin para tayo makapunta sa Kanyang kingdom. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pagmamahal, at may puspos na salita ng Diyos. Amen? Sa gabing ito, naniniwala ako, lahat ay tumanggap ng pagpapala, lahat ay pinagpala ng Panginoon sa Kanyang salita, at lahat ay tinanggap
ang pagpapalang ng galing sa Kanya. Forgiveness. Amen! Amen. Glory to God po. Glory to God. Powerful word of God, powerful message. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Rex. Amen? Meron ba lang po ako idadagdag doon? Balik po tayo sa text natin, sa Matthew 6 verses 14 and 15. Meron pong gustong i-point out si Lord dito sa buhay natin. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father also will forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will Father forgive your trespasses. Mga kapatid, nais ng Panginoon yung part natin, yung side natin, yung sarili natin, ay magampanan natin yung pinapagawa ng Panginoon. Yung part natin ay maging malinis sa harapan ng Panginoon. Amen? Hindi natin tinitignan yung iba, ang tinitignan natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Nagampanan natin ang magpatawad regardless o anuman ang offense niya, anuman ang kasalanan na gawa niya sa atin, magpapatawad tayo, mga kapatid. Amen? Ito yung nais ng Panginoon na iiwas tayo na hindi kaayaya sa harapan ng Panginoon. Amen? Sabi ng Panginoon, kung hindi ka makalaya sa bagay na yan, sabi ng Psalm 66 verse 18, if you cherish sin in your heart, the Lord will not listen to you. Amen? Kung meron kang inalagang kasalanan sa iyong puso ay hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Kaya ito yung iniiwas ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Tinuturoan tayo na magampanan natin yung part natin na maging malinis sa harapan ng Panginoon. Amen? Sabi ng Lord sa 1 John chapter 1, verse 8 and verse 10, ito kasi yung point ng Lord sa buhay natin kung bakit kailangan ka magpatawad sapagkat ikaw mismo ay nagkakasala din. Ikaw din ay hindi perpekto na tao, siya rin ay hindi perpekto, kaya nagpapatawad ka rin. Ang point ng Lord dito, mga kapatid, magampanan mo yung part mo. Amen? Hindi mo siya huhusgahan, sabi ng Lord sa Matthew 7 verses 1 to 4, sapagkat kung huhusgahan mo siya, yung paghusga mo ay babalik sa iyo. Amen? Kaya nais ang Panginoon, yung sarili mo, yung side mo, yung part mo, magampanan mo. Ito po yung part na sabi ng Panginoon sa buhay natin. At nais ang Panginoon, yung malinis ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Bakit? Hindi mo na kasi business yung sa Kanya. Amen? Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verses 11 to 12, hindi mo na business yung sa Kanya. Ang business mo yung sa'yo dito kay Lord. Amen? Unahin mo yung sa'yo na maging malinis ka para ikaw ay magamit ng Lord. Marahil mag-intercede, marahil ay umabot. Para sa ganun, mayroon kang favor sa Kanya. Otherwise, maging yung mga evil spirit, tatawanan ka nila. Amen? Isa ka na umaabot, isa ka rin makasalanan, tatawanan ka lang nila. Amen? Nais ang Panginoon to aspire to live quietly, to mind your own affairs, mind your own business. Amen? Business mo yan eh. Business niya yun. Pananagutan niya kay Lord yun. Ang part mo is magpatawad. Amen? Ito po yung nais ng Lord. Pag nagawa mo yon, then, sabi ng Lord, ito na yung gagawin mo ngayon. Sabi ng Proverbs 27 verse 5, for he that love, open rebuke is better than he that love. Amen? Dito mo ngayon tuturuan siya, sapagkat ikaw ay ginampanan mo yung part mo sa harapan ng Panginoon. May power ka na magsabi sa Kanya sapagkat ikaw ay nagampanan mo yung part mo. Amen? Wala kang power kung hindi nararanasan ng buhay mo yung nais mong sabihin sa Kanya. Amen? Mga kapatid, hindi po nahinto na tayo ay nagpatawad lang. Tapos, yun po yung part natin. Which is mauna yung nagampanan natin. Pero matutuwa ka kaya sa isang taong alam mong Kristiyano siya, nabubuhay siya sa kasalanan, kung talagang siya ay kapatid mo, kung talagang siya ay Kristiyano, ayaw mo bang, basta pinatawad mo siya, tapos natutuwa ka sa kanya, mga kapatid, hindi tayo nakikimingle, nakikisawsaw sa mga Kristiyanong gumagawa ng mga ganyan, kamunduhan. Otherwise, sila ilalaki lang ang ulo na we have to rebuke them with love. But first of all, see to it that you have done your part.
Amen, na ikaw ay nagpatawad sa Kanya, malinis ka sa harapan ng Panginoon. Amen. Even the Lord Himself, sa Luke 23 verse 34, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Amen. Yun lang po yung intercession ng Panginoon sa lahat ng mga makasalanan tao na gumawa sa Kanya, siya ay pinako sa krus, pinatay. Amen? Nag-intercede lang siya, pero mga kapatid, nagampanan niya yung part niya. Hindi niya nilagay yung sarili niya na makasalanan siya. Tinanggal niya yung kasalanan sa Kanya. Amen? Hindi siya naghusga, mga kapatid, kundi siya ay humingi ng tawad at nag-intercede siya sa Diyos upang patawarin din yung mga tao. Pero yung sabi ko nga, ang pagpapatawad ng Panginoon mangyayari lamang kung yung naka-offense sa atin, yung gumawa ng kasalanan sa atin, ay siya mismo yung lumapit para humingi ng tawad. Magkakaroon lang ng kapatawaran ang isang tao kung siya ay lumapit sa Diyos o lumapit sa iyo, doon lang magkakaroon ng genuine forgiveness. Paano masasabi, pinatawad kita? Malinis ako sa Panginoon, pero ikaw, nagmaktol. Hindi ka patatawarin ng Panginoon, mga kapatid. Hindi pa nagaganap yung genuine forgiveness doon, mga kapatid. Amen? Unless siya mismo magpakumbaba dahil inumpisaan mo. Amen? You have done your part sa harapan ng Panginoon. Ngayon, pinapatawad kita, kapatid. Marahil hindi ko nagustuhan yung nagawa mo, pero isa rin akong makasalanan. Marahil, nagawa mo yan dahil meron kang nakita rin sa akin na mali. Pero pag humingi ka ng kapatawad, siya nagmaktol, mga kapatid. Ang kapatawaran ng Panginoon hindi pa nagaganap sa Kanya. Take note, mga kapatid. Unless balik loob, doon lang makakaranas ng kapatawaran. Amen? Mga kapatid, ang part natin patawarin, walang nais ang Panginoon, malinis ito, yung puso natin. Amen? At tinuturuan tayo ng Panginoon, magmamaktol yan, lalaki ang ulo yan. Kung pinatawad ka, kapatid, parang nakikisaw-saw ka pa sa kamundo na ginagawa niya, inaagpay mo pa. O huwag ka nang, bigyan kita ng pair of shoes. Amen? No! Bibigyan kita ng jacket, bibigyan kita ng sapatos, huwag ka lang. Hindi mo siya mga kapatid, hindi mo siya madadala sa Panginoon sa bagay na yan. Amen? Hindi mo siya madadala. Lalaki lang ang ulo niya. Amen? Rebuke him with love. Sabihin mo sa kanya, mali yung ginagawa mo, kapatid. You have the power to rebuke with love because you have done your part in the eyes of God. May power ka. And you need not a story for anything, for any word that you release to him or to her. Bakit? Salita ng Diyos yan. You have the power and authority whenever you use the word of God. Kaya ang sabi ng Lord, rebuke him with love. Amen? Kung hindi pa rin, 2 Thessalonians chapter 3 verses 13 to 15. Para siya ay matuto, para siya ay matauhan, lumayo ka sa Kanya sapagkat ginampanan mo na yung part mo. Mga kapatid, mahal na mahal kita. Mga kapatid, mali yung ginagawa mo. Nakakaabala ka na. Nakakaya ka sa mga pinagagawa mo. Hindi lang sa aking kamagso, sa mga kapitbahay natin. Amen. Pag hindi pa rin, mga kapatid, brethren, brothers, do not be weary in well-doing. Huwag po tayong humintong gumawa ng kabutihan. If anyone refuses to obey what we say in this letter, in this word of God, note that man and have nothing to do with him, that he may be ashamed. Hanggat nandiyan ka na, okay lang, hindi niya mararanasan niya, ay okay lang pala yung aking ginawa. Mga kapatid, para mo siyang ay tinutulak lang sa umunoy.
Sabihan mo siya. Kung ayaw yan, layuan mo, sabi ng Lord. Layuan mo, I have nothing to do with him, that he may be ashamed. Amen? Do not look on him as an enemy, but warn him as a brother. Amen? Warn him as a brother. Kung talagang ikaw ay kapatid. Abay, magbagong buhay ka na. Inabot na kita, in-express ko na yung love ko, lahat na. For many years, nandiyan ako lagi sa iyo. But now, it's up to you. That is your business in the Lord. Amen? Pakikitungo mo na yan kay Lord. Amen? Ito pa ang isa, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 5, verses 9 to 11. 9 to 13. 9 to 13. Ang pagpatawad ay part natin, mga kapatid. Pero it doesn't mean na pinatawad mo siya, aayunan mo siya, itotolerate mo siya sa kanyang maling ginagawa. Hindi. Sabi ng Lord, I wrote you in my letter not to associate with immoral men. Take note, immoral men. Not at all meaning the immoral of this word. Meaning to say, hindi yung nasa labas, ha? For sure, they are immoral. That is 100%. That is known to us. Pero ang sinatukoy ng Lord, yung insiders, yung sinasabi niyang, brother kita, sister kita in the Lord. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Not at all meaning the immoral of this word, or the greedy and robbers, or idolaters, since then you would need to go out of this word. Yes. Amen? Kasi kung hindi ka na makikitungo o yung tinutukoy mo ay yung, punta ka na lang sa buwan. Kasi sa buwan, wala pa na ninirahan doon. If you have $1 million, you can trip to moon. Amen? Sa US po, pwede ko yung punta doon, o bayad kayo ng $1,000, $1 million, meron pong trip to moon. Amen? Amen? Yan. But rather, I wrote to you not to associate. Ito mga kapatid. Ito, may Tagalog pa doon pala. Mayroon pa English, ha? But rather, I wrote to you not to associate with anyone who bears the name of a brother if he is guilty of immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, robber, not able to eat with such a one. Amen? Sinasabi mong kapatid kita. Tapos nagpapatuloy ka, ni-rebuke na kita with love, inabot kita, ang pag-abot ko ay may rebuking with love. Pagtuturo ng salita ng Diyos, mali yung ginagawa mo. Ano ba, nagkakasala ka dyan? Nilalapastangan mo ang tahanan ng Diyos. Amen? Hindi ka nagiging kalakasan ng mga kapatid. Amen? Pero nagpatuloy pa rin. Amen? Sabi ng Lord, or what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to judge? Amen? Kung sinasabi niyang kapatiran, brother in Christ, sister in Christ, then, hindi siya dapat nabubuhay sa kasalanan sapagkat pinagtagumpayan ng Lord ang kasalanan sa krus. Amen? Sabi ng Lord sa Romans 8 verse 1, there is now no condemnation to those who are in Christ. Ano man ang pagkakasala mo, ginagawa mong kamalian, hindi ka nahuhusgahan diyan kung talagang ikaw ay tunay na anak. Bakit? Ang tunay na anak ng Diyos, magkasala man, pero hindi siya mabubuhay doon sa kasalanan na yon. Hihingi ng tawad ka agad sa Lord, hindi niya gagawin muli. Amen? Hindi siya magiging alipin, ang ibig sabihin. Kaya nga doon sa verse 13 ng 1 Corinthians chapter 5, God judges those outside, drive out the weak person from among you. Amen? Get out from them. Layuan natin sila. For them to know na sila ay gumagawa ng hindi makadiyos. Amen? Hanggat sinasamahan mo yan, inaabot mo. Pag inabot mo, with rebuking, with love. Amen? Yun yung part mo. Pero how long? Nagpapatuloy siya, kailangan mo na rin lumayo, sabi ng Lord.
iparamdam sa kanya, ipakita sa kanya na mali siya, na wala na siyang kakampi. Para sa ganun siya matauhan, kung talagang siya ay brother, sister in the Lord, he or she will come back to God. Amen? Hindi lamang yung nagpatawad tayo, mga kapatid, yung part natin yun. Pero sila, mga kapatid, paano natin sila matutulungan? We have to rebuke them with love. Kailangan ipakita natin mali yung ginagawa mo. Amen? Para matulungan mo siya. Para magpakumbaba siya, bumalik siya sa Diyos. Hanggat hindi mo ginagawa yan, lalaki lang na lalaki ang ulo niya. Amen? Nandoon pa rin yung compromising, nandoon pa rin yung worldly niya, nandoon pa rin yung carnality. Amen? Socialization lang ang turing niya sa gawain ng Panginoon. Amen? Yun lamang yun, mga kapatid. Hindi tayo makakatulong. You have done your part, Lord, sorry, oh God. I confess my sin. Pinatawad ko siya, Panginoon. Malinis ang puso mo, then you have the power to approach him or her and rebuke him with love. Amen? After that, ginawa mo yan, ayaw pa rin. Sabi ng Lord sa Matthew 18 verses 15 to 17, invite one or two more para maging witness sa ginagawa mo para sa Kanya. Amen? Para mapagtibay ang lahat ng sinasabi mo sa Kanya. Amen? If still, nagmamaktol siya, bring him here in front of the congregation. Kung hindi pa rin, you have nothing to do with her or with him anymore. Amen? Pag sinabi ni Lord, anak, you have nothing to do with him or her. Leave her alone. Leave it to me. Si Lord na ang bahala doon. Amen? Ang part mo ay lumayo para ipakita sa Kanya, mahal kita, kaya lumalayo ako. Kasi ayaw ko yung ginagawa mo makamundo. Amen? Alalahanin ng mga kapatid, kabutihan at mabubuting gawa lamang ang nanggagaling kay Lord. James 1:17. Mga mundong bagay, hindi gawa ng Diyos yan. Amen? Sabi ng James 4, verse 4, kung nasa kamunduan ka, para mong sinasabing nilalabanan mo ang Diyos. Sapagkat ayaw ng Diyos ang magamundong bagay. Bilang Kristiyano, tayo nabubuhay bilang espiritual. Amen? Sumasablay ka one time, nagkakasala ka one time, pero nandun yung strong conviction ng Banal na Espiritu dahil yun ang tatak ng isang tunay na Kristiyano. Sabi ng Romans 8:16, the Spirit Himself testifies that you are child of God, mayroong kang Banal na Espiritu na nagkukonvict sa'yo. After that conviction, ayaw mo pa rin. Then, dito ngayon, unti-unti kang didisiplinahin ng Panginoon hanggang pag ayaw mo pa rin. At kung sino yung mga kapatid na umaabot sa'yo, yung mga umaabot na yan, sasabihin ng Lord. Kaya nga dito mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, sa Diyos natin isang guni. Amen? Para hindi ka magkamali, para sa ganon, hindi masayang yung mga ginagawa mo. Amen? Pag sinabi ng Lord is enough, enough, you have done your part. Leave it to me. Ito ngayon ang gagawin ng Lord. 1 Timothy chapter 1, verse 20. 1 Corinthians 5, verse 5. Amen? Si Lord na ay, sige, ipapaubaya na kay Satanas. Sige. Pag pinaubaya kay Satanas, anong kayo mangyayari dyan? Huwawa sa akin. Anong trabaho ni Satanas? Steal, kill, and destroy. Yan na ang mangyayari sa buhay mo. Pag inalaw ni Lord yan, ipaubaya ka sa demonyo, sa diablo, sa Satanas, ayaw mo pa rin magbalik loob sa Panginoon, talagang wawasakin ka dyan. Amen? Sabi ng Lord, para mawasak yung katawan at mabalik sa akin yung espiritu. Amen? Babalik. Tatanggalin ni Lord yung espiritu na pinagkaloob sa nung ikaw ay tumanggap sa Kanya. Nasabi mo, ikaw na maghahari ng buhay ko. Simula ngayon. Amen? Noon yun, pero hindi ka nagpatuloy. Sabi ng Lord sa Matthew 24, verse 13 and 14, those who will endure to the end will be saved.
Amen? Kaya nga tuloy-tuloy tayo mga kapatid, hindi yung malakas ka ngayon. Talaga nagpupuri ka sa Diyos, mamaya, hindi. Tinitignan ng Lord niya mga kapatid. So maingat na tinuturo ng Panginoon magpatawad dahil ito yung part natin. Amen? Nagampanan natin yung part natin, malinis tayo sa Kanya. Ito po yung emphasis ng Lord sa buhay natin sa ating text. Amen? Para sa ganoon, magampanan mo rin na mag-extend ng love sa iba. Amen? Para ikaw ay makapagpatawad sa iba. Para sa ganoon ay masabi mo, ma-rebuke mo siya with love. May kapangyarihan yung pag-approach mo dahil ikaw ay malinis sa Diyos. Amen? Alam mo kapatid, doon sa Acts 19, mayroon pong kwento doon na kung saan ay yung mga ibang disipulo kuno, nag-rebuke sila ng bad spirit. Alam niyo yung bad spirit? Tinatawa, sinito nyo? Isa ka rin makasalanan. Ganon na ganon ang gagawin ng bad spirit sa atin. Kung hindi ka malinis, hindi mo ganampanan yung part mo sa Diyos. Pag ikaw ay nag-rebuke sa masamang espiritu, tatawanan ka ng masamang espiritu na yun. Amen? Tatawanan ka niya. Kaya see to it, mga kapatid, na tayo po ay nagawa natin yung part natin sa harapan ng Panginoon. Nagpatawad tayo, nagpalinis tayo sa Panginoon. Amen? At hindi natin aayaan kung talagang kapatid siya, i-rebuke natin with love. Amen? Ito yung tinutukoy niya, yung mga insiders. Hindi yung outsider. Alam na natin yung mga outsiders. Dali tayong outsiders. Alam natin yung kalagayan natin. Pero pag insiders ka na, nais ng Panginoon na maging spiritual Christian ka. Yung sinabi mong spiritual Christian, perfect, righteous, holy. Pag sinabi mong perfect, righteous, holy, bagamat ikaw ay nagkakamali, nakakasala, humingi ka ng tawad, hindi mo na ginagawa muli. Hindi ka nabubuhay sa kasalanan. Amen? Hindi ka hahawakan ng kasalanan, kundi mayroon kang kapangyarihan na i-overcome yung kasalanan. Pero pag ikaw ay carnal, worldly Christian, sumasaw-saw ka sa kasalanan. Tinatawanan mo yung kasalanan, pero ayaw ng Lord na tayo ay nagkikipagtawanan sa kasalanan o kamunduhan. Amen? Ayaw niya. Amen? It doesn't mean na nilayo mo isang kapatid ay hindi niya mahal. Pagmamahal yun, kapatid. Amen? Pagmamahal yun. Dahil mali ang ginagawa niya, hindi mo ko kakampi sa ginagawa mo. Ayaw ko yan. Ang ayaw mo mabago, ayaw ko na sa'yo. Pinatawad kita, mahal kita, kung bakit ko sinasabi. Pero magpapatuloy ka sa kamunduan mo, see you soon. Amen? Lalayuan mo siya. Amen? Kung totoo siyang Kristiyano, anak ng Diyos, pag siya ay nagpakumbaba, babalikan ka niya. Tama ka, brad. Tama ka, sister. Nagpapakumbaba yun. Hanggat hindi nagaganap yun, hindi siya totoong anak ng Diyos. Mark my word. Hindi magkakaroon ng kaganapan ang papatawad ng Diyos kung hindi siya mismo nagbalik loob. Amen? Nagpatawad ka sa Kanya upang siya malaman niya na ikaw ay handa patawad. Pero handa ka rin na mag-react sa Kanya. Kung talagang siya tinuturing mo, siya talaga ay anak ng Diyos. Amen? Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Glory to God. Sa Kanyang salita sa gabing ito. I believe marami ang tinuro ng Panginoon sa buhay natin sa gabing ito. Tunay nga na nais ng Panginoon na magsalamat tayo sapagkat hindi siya humihinto magturo sa atin. Sabi ng Panginoon sa 1 Thessalonians 5:18, and everything give thanks, for this is the will of the Lord. In everything. Not in some, not in few, not in many, but in everything, in all. In all. That all refers to the good things, not the bad things. You should not thank the bad things.
but thank the good things. Because our God is a God of order, is a God of all goodness. Kaya all good things lamang, mga kapatid. Panginoon, nagpapasalamat kami ng buong buo, Panginoon. Sa gabing ito, tinuruan mo kami, Panginoon, ng good things sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapaliwanag. And I believe, Panginoon, natanggap namin lahat, Panginoon, ang banal mong mensahe sa gabing ito, na kami handa magpatawad sa lahat na nagkakasala sa amin, Panginoon. Handa kami, Panginoon, O God, na magpagamit para sa iyo, Panginoon, upang siya, Panginoon, ay may balik namin, Panginoon, sa iyong paanan. At hindi siya magpatuloy, Panginoon, sa kasalanan, at hindi siya, Panginoon, hahawakan ang kasalanan, Panginoon. Lord, because of your great love, sapagkat ikaw ang Diyos, Panginoon, ang Diyos ng lahat, ang Diyos ng lahat ng kabutihan. Kami nagpapatawad, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, nais namin na magpasalamat sa iyo. Sapagkat, Lord, kami mo, O God, ay pinatawad mo kahit nung kami makasalanan pa. Ngunit, Lord, hindi na mo ang iyong pag-ibig sa buhay namin. Sa makita ng pagpapatawad, kami, Panginoon, ay inabot mo, pinalo mo, Panginoon, nirebuke mo, Panginoon, ng mga salita mo upang kami matauhan. At malaman namin, Panginoon, ang katotohanan at manumbalik kami sa iyo, Panginoon. Nung nanumbalik kami sa iyo, Lord, nagkaroon ang tunay na kaganapan, ang genuine, Panginoon, forgiveness sa buhay namin. Panginoon namin, Panginoon, sa mga kapatid, O God, na nagkakasala, maging kami, Panginoon, ay nagkakasala din. Ngunit, Lord, hayaan mo, O God, na kami, O God, ay humingi ng tawad sa iyo sa lahat ng oras na kami magpalinis sa iyo, Panginoon. In thought, in words, and in deeds, O God, hayaan mo, Panginoon, na kami, O God, ay patuloy na magpalinis sa iyo. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa mensahe mo, Panginoon, O God, na nagturo sa amin. At yan, Panginoon, magsisilbing kapangyarihan sa buhay namin sapagkat, Lord, tinanggap namin, Panginoon, at kami nagpapakumbaba ang tawad sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, O God, na kami, O God, ay palagi, Panginoon, na lumapit sa iyo, magpakumbaba. At ang lahat na handa magpatawad at magpakumbaba sa Panginoon, ay magtaas ng kamay at magsabi, in your presence there is fullness of joy, O God. Let's sing again. I will come and bow down. Once again, I will come. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing. There is nothing. There is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Once again, I come down. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares
nothing, oh God. There is nothing, there is no one who compares to you. I take pleasure in worshiping you, Lord. One more time, there is nothing. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. One more time, there is nothing. If you believe that there is nothing, There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure. I take pleasure in worshiping. I take pleasure. I take pleasure in worshiping. For the last time. I take pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Pleasure, oh God. Hallelujah. Oh, we take pleasure, Lord, in worshiping you. We worship you, Oh, Lord. worship We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Take pleasure in worship. We worship Pleasure in worship. I take pleasure. pleasure in worshiping. I take pleasure in worshiping you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Hallelujah. iyong pagpapatawad. Salamat sa iyong pagtuturo. At ang lahat na tumanggap ng banal mensahe ng Panginoon ay magsasabi na, Amen. Amen.